Magandang araw po. Series number 2, Design of Elevated Carport. But in this video, ipapakita naman natin yung calculation ng lateral force or yung earthquake load. Bigyan ko muna kayo ng intro. Meron dalawang procedures ng pag-calculate ng lateral force or sabihin natin specifically for earthquake. Meron nung tinatawag na dynamic analysis. Yung isa naman, yung papakita natin ngayon, static force procedures. So, yung dynamic analysis is more on scientific approach. Pag vibrate ng building, kukuhanin natin doon yung acceleration. But sa static force, meron na sila naka-establish na time spent ng complete oscillation. Ipakikita ko sa inyo rito yung formula na nasa code, NSCP 2015. Ito, calculation of base shear, yan ang importante, makompute natin. VB equals CB multiplied by I multiplied by W divided by RT. Sabi ko rito, where CB stands for 0.64 NB. Ito yung coefficient na gagamitin natin para sa near source factor. Kung nasaan yung location noong site na i-construct natin. Meron tayong nakikita minsan yung tinatawag nating geographical map na kung saan makikita natin yung mga known location ng fault. Kailangan pumasok siya, yung kukunin nating value ng NB, pumasok siya dito sa within the range of, itong example na pakita ko sa inyo is 15 kilometers. Check nyo ninyo yung location ng site ninyo kung saan siya papasok. Meron nung less than 15 kilometers, meron nung 10 kilometers, meron nung 5. Nagbabago yung 1 na yan. So, yun yung i-apply natin dito sa formula na CB equals 0.64 NB. Yung sumunod, yung I, ito yung importance factor. Ano yung importance factor? Depende sa function o category ng building. Kunyari, yung function ng building is hospital, schools, or military facilities, o yung hazardous building. Depende yan, magbabago yan. Yung 1 na yan, hindi palaging ganyan. So, i-check natin sa code kung ano yung value na bibigay sa atin base sa function ng building na dinidesign ninyo. Yung R, yung type, yung resisting type ng building. Meron tayo tinatawag na moment resisting space frame. Meron naman yung dual. Sa gitna, meron tayong combination na core wall. Meron naman yung lateral brace system. Maraming klase. Yun yung R. But in this example, dahil steel yung dinidesign natin, kaya nilagay ko rito for steel. Ang kinuha ko is 6. Check nyo na lang po sa code. Ang corresponding value number ng R for this type of building is 6. So, kinuha ko yun, 6. Kasi gagamitin natin mamaya. And then T, ito yung sinasabi ko, yung fundamental vibration ng building. So, may naka-establish lang ang static force procedures. T equals, 0.0853 multiplied by height, or yung H, yung total height ng building, raised to 3/4. I-apply natin yung height ng building. Ito, 3 story. Ano yung total height? Multiply natin sa value. Sa value na 0.0853, makukuha natin yung T. Yun yung i-apply natin dito. Dito sa CA, coefficient din siya kagaya nito. Kung ito, near source factor, ano yung CA? Yung CA, depende sa soil type. Nilagay ko rito, soil type D. Kung hindi niyo alam yung soil type, wala kayong study, wala pa kayong, hindi pa available, pero gusto niyo mag-compute, mas safe gamitin natin ang D. But para mas economical ang design natin, mas maganda, I suggest request kayo ng soil study para malaman niyo kung anong type ng soil do sa site. But for now, gagamitin natin yung soil type D at base dun sa information na D, CA equals 0.44 NA. Kaya nilagay ko rito soil. Ang value ng NA is 1 for type D na soil. Again, kagaya dito sa taas, sa near source factor, meron din siya, controlled din siya ng seismic near source factor of greater than or equal to 10 kilometers. Magbabago pa rin yan, depende sa location ng site, kung nasaan siya with respect dun sa nearest fault, seismic fault. Ngayon, na-apply natin siya, lahat ng mga information na pinakita natin, pasok natin dito, makukompute natin yung B. Pero bago tayo mag-arrive, ano natin? Di natin alam yung W. Kailangan nating malaman yung weight ng building in terms of kilonewton. So, palagay natin, na-compute mo na, nakuha mo na yan, alam mo na yung W. Natural, makukompute mo na yung value ng base shear. Meron siyang limitation, hinihingi ni SNCP. Sabi niya rito, check limits.
Meron siyang condition, no? Dalawa, no? Condition 1, condition 2. Sabi niya, base shear, ito, base shear should not greater than this value. Yung in-encircle natin. Yun yung unang condition, should not greater than this value. And then, condition 2, should not less than 0.11 CAIW. So, check natin yan. Pag pumasok siya rito sa limitation, meaning yung na-compute natin na shear, base shear is good enough to calculate further equation for lateral loads. So, kailangan natin base shear. Gagamitin natin yon. Kailangan natin ng W. Yun yung ipakikita natin sa susunod. Building weight, W. Ito yung hindi pa natin alam. Kung napanood niyo yung number 1, ano, yung series 1, yung umpisa nung series na ginagawa natin ngayon, pinakita natin dito, doon sa video na yun, kung paano natin nakuha yung mga values na yan. So, dito, shortcut na natin. I-convert natin into kilonewton per square meters. Makukuha natin is 0.98 for steel framing. Pag sinabi natin steel framing, complete system. Nandiyan yung beam, yung joist, braces, columns. Isang sistema, ano po. Yung pangalawa, metal deck, ginamit ko is 0.1 kilonewton per square meter. Again, doon sa series number 1, nandun po yan. Then topping, 2.94 kilonewton per square meters. Plus yung utilities. Kailangan natin isama. Ano yan? Yung mga piping sa ilalim, yung nakasabit doon sa ceiling. Lalagyan natin siya ng utilities na 0.49 kilonewton per square meters. Adding all of them, nakuha ko is 4.51 kilonewton per square meter. But kailangan natin makuha yung ultimate value, kaya nag-multiply tayo ng 1.20, nakuha ko is 5.42 kilonewton per square meter for dead load. Sa live load, i-apply natin yung parking purposes is 4.8 kilonewton per square meter. Again, multiply by factor of 1.6 to get an ultimate live load of 7.68 kilonewton per square meter. Pagsamahin natin, 542 plus 768 will give us 13.1. Kaya tinawag natin dito na combined ultimate load, which is 13.1 kilonewton per square meters. Kung alam natin yung area, yung floor area ng building, malalaman natin yung total weight ng building for that floor. Ngayon, sinabi ko rito, dito, no? Sabi ko, consider straight along grid B. Pakita ko muna sa inyo mamaya ito, no? Ano yung sinasabi nating straight along grid B? Meron tayong grid line na pinresent doon sa una. Pero ngayon, pakikita ko, pagkatapos nito, no? Mako-compute natin yung weight niya per floor. Meron tayong, sabi natin, 3 levels, di ba? Gagamitin natin yung roof. Magiging parking din yung roof, yung pinaka-roof deck niya. So, meron tayong ground floor, second floor, third floor, roof. So, nagkaroon tayo ng mga weights. Base saan yan? Galing dito. Sa 13.1 kilonewton per square meter. Pero may sinulat ako dito. Yung tributary area along grid line B. Ang every grid is spaced at 8 meters. So, for that street, grid line B is 8 meters. Doon sa kabilang direction, ang total length niya is 32 meters. Kaya 8 times 32 multiply by 13.1 per floor, ito nakuha natin. Ngayon, tatanungin ninyo ako, bakit magkakaiba ang timbang? Bakit iba yung weight ng roof? Iba yung weight ng third floor at saka yung ground floor. Although, yung third floor at saka yung second floor pareho. So, ito na nga pagkukumpare natin. Yung roof, bakit? Kasi wala na siyang bubong. Roof deck na yan eh. Ang nandoon na lang yung fence doon sa taas para hindi mahulog yung for protection. Maglalagay tayo ng fence doon sa taas. Definitely wala na siyang column dahil last floor na siya. So, relatively compare sa second floor and third floor, mas magaan siya. Kaya makita nyo rito, ang weight ng roof is 3,352 kilonewton. Ano po? Yung dalawa, magkaparehas nga siya. And then doon sa ground, mas magaan siya relatively compare doon sa roof. Bakit? Kasi wala tayong metal deck, ground floor na yan, slab on grade yan. Ang nasa kanya lang, na wala sa roof, yung column. Meron siyang column, steel column yung gagamitin natin. Ano po? Pero wala na siyang beam. Column lang, at saka yung mga cross braces do sa laterals. So, pag tinotal mo siya, lahat, for grid line B. Again, grid line B. Total weight
is 30,199 kilonewton. Ngayon, pakita natin yung calculation. Meron tayong tabulation at saka yung drawing na sinasabi natin para doon sa mga hindi nakapanood ng series number 1 para makarelate kayo. Kinip ko pa yung drawing para tuloy-tuloy yung ating presentation ng ating video. Doon sa mga nakapanood ng number 1, series number 1, familiar kayo rito sa drawing, ano? Sabi natin dito, typical floor. Sabi natin, ang investigate natin, ang grid line B, along grid line B. Nag-provide ako ng tributary area along this grid line. Kung makikita ninyo yung hatch na kulay green. Ito, ano po? Yan, meron tayong hatch, ano? Ito, yan, tsaka yun. So, halfway between B and C, meron tayong 4 meters. And then halfway between A and B, meron tayo another 4 meters. So, adding 4 plus 4 equals 8, multiplied by total length. Ano po? 8 times 4 is 32 meters. Ito yung ina-explain natin kanina. So, ang tributary area ng grid line B is 8 by 32. In-apply natin doon sa unit weight or yung ultimate load na na-compute natin kanina. Kaya nakuha natin yung total weight ng building per floor. Okay po? Per floor. Ngayon dito, sa baba, pakikita ko sa inyo, no? Sinection ko, grid line 1 to 2. Mahaba pa yan, makita nyo, 32 meters, sabi ko, no? 32 meters. Hindi ko na pinakita, no? Ito yung mga proposed loadings na gusto nating makuha sa lateral. Nilagyan ko ng designation as yung sa baba, no? VG, ito po, no? VG, V2, V3, VR. So, meron tayong base shear. Total base shear should be equal to VR plus B3 plus B2 plus BG. Dapat equal siya. So, mako-compute natin yan using this formula. Shear per floor equals, kaya Vn equals WH square. Yan yung calculation ng base shear, ano? Per floor. Divide by sum of WH square multiplied by base shear. Ngayon dito, no, sa tabulation makikita natin, no. Makita nyo level mula sa baba, ground, second, third, roof. Na-compute natin yung weight. Yung pangalawang column, W kilonewton nakalagay, ano. Sa ground floor, meron tayong weight 3021. Ito yung pinresent natin a while ago. Then sa second floor, 3413 and so on hanggang sa roof. Meron tayong height. Kung mapapasin nyo, no, 4 meters, 4 meters. And then yung pangatlong column is in-square natin yung H. Kasi ang procedures, pag compute nung susunod na column, yung panglima is WH square. Nagkaroon tayo ng corresponding value based doon sa formula na nakasulat doon sa header. Po, dito. Yan. Diyan. So, na-compute natin per floor. Ngayon, dito sa, makikita nyo sa pinaka-rightmost, meron tayong value. Kilonewton ang load niya. Yan yung lateral force na yan. For each corresponding level. Galing dun sa pinakita natin kanina. Yan. So, na-compute natin, but ang gusto kong ipakita sa inyo rito, babaguhin ko ito. Kasi cumulative. Cumulative po ang force. Siyempre, i-add natin yung mula doon sa pinakataas sa roof. Doon sa roof, i-add natin sa third. So, paano gagawin natin? 52 plus 818. Kung ano yung value na lalabas niya, lalagay natin sa level 3. Kung ano yung nakuha natin sa level 3, i-add natin yung another 818. Ipapasok naman natin sa second. And so on. Babaguhin ko po. Pag na-adjust ko na, papakita ko sa inyo ulit itong board. So, dito na-adjust na natin. Yung 52 para sa roof, yan yung shear. Then, yung sa third floor is 870. Yung second floor is 1688. Yung sa ground floor is 2413. Kung mapapasin nyo yung 2413, equal siya ron sa base shear na kinompute natin kanina. So, i-move na natin. Nilagay ko na rito. Nireflect na natin yung value ng lateral load. Base sa calculation na nagawa natin dito sa tabulation, makikita na natin dyan yan. So, yung mga lateral na loads na nakikita ninyo, yan ang gagamitin nating
data sa pag-compute ng stresses ng column at saka ng beam. Kagaya ng nasabi natin, yung mga lateral loads na na-compute natin ngayon, yung susunod na series, gagawa tayo ng calculation ng stresses para ma-design natin yung mga members ng beams at saka ng columns. Gagamitin natin yung information na yan. Ngayon, gusto ko lang ikaklaro sa inyo. Yung force na na-compute natin, along grid line B. Pwede naman tayo mag-compute ng total and then hatiin din natin yun per grid lines. But this one, ginawa ko na grid line B yung pinakita nating example. Kasi doon sa series number 3, yung susunod, gagawa tayo ng beam. Ang plano kong gawin doon is open web joist. Maglalagay tayo ng stresses base sa na-compute natin ngayon. Kukompute natin yung stresses ng mga members ng open web joist. Sana po nagustuhan ninyo yung topic. At ganyan yung procedures pag-compute ng lateral loads using static force. Pagka na-compute na ninyo yung mga laterals, pwede ninyo siyang i-convert into an axial forces para dun sa column. Idadagdag natin dun sa total weight ng building. Sana po nagustuhan ninyo yung topic. Kita tayo uli sa susunod. God bless.